Hindi pa rin po alam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog na tumupok sa may 500 bahay sa Makati City. Tuloy ang investigasyon dito at kaninang umaga nga nakuha na nila ang bangkay ng 2 batang nasawi. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Maris, pasado alas 9 na ng umaga na nakuha ng SOCO team ang labi ng 2 batang nasawi sa sunog na naganap dito sa Gio Extension, Barangay Sembo, Makati, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Natagpuan ang labi ng 6 na taong gulang na si Rosalyn Ariola na naipit ng gumuhong kisame at sahig sa second floor na kanilang inuupahang bahay. Habang sa katabi naman ng lababo sa first floor, nakita ang bangkay ng 4 na taong gulang na kapatid niyang si Robert. Ang ama ng mga batang si Romel Ariola, tulala at di makakain ng aming abutan. Kwento ni Romel, kasama niyang nagbebenta ang panganay niyang anak na si Rosalyn, nang magaya itong umuwi para matulog. Nang mahimbing na raw sa pagtulog ng anak, umalis ulit si Romel at bumalik sa kanyang tindahan. Sabi pa nga sa akin niya, dapat tabihan mo muna ako. Nung araw lang na yun, nagsalita ang anak ko, tabihan ko siya. Iniwan ko doon sila, 11:50 ng gabi. Hindi pa po ako nakakarating sa paninda ko. Andun, wala pa sa kalahati na ano ko. Sunog na daw, sunog. Di bumalik po ako. Hindi ko na po naabutan yung wasak na po yung hagdanan. Hindi na po ako makakyat. Sa lakas po ng hapon. Biglang-bigla po talaga ang pangyayari. Pinasinungalingan naman ni Romel ang usap-usapan na kinandado umano niya ang kanyang mga anak. Baka po yung anak ko bunso na babae ang nagkandado sa loob. Bakit hindi niya nabuksan agad? Hindi ko po alam kung paano nangyari. Hindi na sunugan yan. Sa aming banda yan. Tingin ko, kapiling ko pa ang anak ko ngayon. Salamat po na. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog na umabot sa general alarm. Hindi pa rin nila tiyak ang sanhi ng sunog. Sa tala ng barangay, as of 10 a.m., nasa 452 na pamilya o 1,134 katao ang naapektuhan ng sunog. Bagaman may mga evacuation area tulad ng Chapel of Charity, Guadalupe Bliss at Sembo Elementary School, ang ilan ay mas pinili pa ring magpalipas ng gabi sa tabing ilog. Ang iba naman, nag-iipon ng mga gamit mula sa nasunog na bahay na maaari pang mapakinabangan. Maris, sa ating pag-iikot sa evacuation area at pakipag-usap sa mga biktima, ang hinihingi nilang tulong, pagkain, tubig at damit. At yan muna ang latest mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Jay Sabale.